Ang pagkakilala sa Diyos. Marami ang paraang ginagamit ng Diyos upang pakilala sa atin at tayo'y maihatid sa pakikipagkaisa sa Kanya. Ang katalagahan ay walang likat na nagsasalita sa ating mga sentido. Sa nakabukas na puso ay makikintal ang pag-ibig at kalwalhatian ng Diyos na gaya ng nahahayag sa mga ginawa ng Kanyang mga kamay. Mauulinigan at mauunawa ng sinumang nakikinig ang mga pasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay ng katalagahan. Ang mga luntiang kaparangan, mga matataas na punong kahoy, ang mga buko at bulaklak, ang dumaraang alapaap, ang lumalagpak na ulan, ang lumalagastas na batis, at ang mga luwalhati ng kalangitan ay pawang nagsasalita sa ating mga puso. At inaanyayahan tayo na makipagkilala sa Kanya na gumawa ng lahat ng ito. Binuo ng ating tagapagligtas ang mahalaga niyang mga aral sa pamamagitan ng mga bagay ng katalagahan. Ang mga punong kahoy, ang mga ibon, ang mga bulaklak sa libis ng kabundukan, ang mga burol, ang mga dagat-dagatan, at ang magandang langit, at 10 ng mga nangyayari at nakalilibot sa kabuhayan sa araw-araw, ay mga iniugnay niya sa mga salita ng katotohanan upang malimit na magunita ng mga tao ang kanyang mga iniaral. Maging nasa gitna man sila ng mga pag-aalaala sa araw-araw na pagpapagal. Nais ng Diyos na pahalagahan ng kanyang mga anak ang mga ginawa niya, at sila'y malugod sa simple at mahinhing kagandahan na ipinalamuti niya sa ating tahanang lupa. Siya ay maibigin sa maganda at higit sa lahat ng nasa labas na kagandahan ay iniibig niya ang magandang likas. Ibig niyang paunlarin natin sa ating kabuhayan ang kalinisan at kasimplihan na siyang tahimik na mga kariktan ng mga bulaklak. Mahalagang aral ukol sa atin. Kung mga kikinig lamang tayo ay mahalagang mga aral ng pagtalima at pagtitiwala ang sa atin ituturo ng mga ginawa ng Diyos. Mula sa mga bituin na sa buong panahon ay nagsisitunton sa itinadhanang daan nila sa kalawakang walang landas hanggang sa kalitliitang atomo. Ang mga bagay ng kalikasan ay tumatalima sa kalooban ng may kapal. Inaalagaan at inaalalayan ng Diyos ang lahat ng bagay na nilalang niya. Siyang umaalalay sa di mabilang na mga sanlibutan nasa buong kalawakan, ay siya rin namang nagkakaloob ng mga kinakailangan ng maliit na maya na masiglang umaawit ng munti niyang awit na walang takot. Pagka nagsisitungo ang mga tao sa kanilang gawain araw-araw, gaya ng pagka sila'y nananalangin, pagka sila'y nahihiga kung gabi, at pagka bumabangon sila sa umaga, pagka ang mayaman ay nagpapasasa sa kanyang palasyo, o pagka tinitipon ng isang maralita ang kanyang mga anak sa palibot ng dulang na dahop sa mga pagkaing kinakailangan, bawat isa sa kanila ay magiliw na tinutunghayan ng Ama sa kalangitan. Walang tumutulong luha na di pansin ng Diyos. Walang ngiting hindi niya tinatandaan. Kung lubos lamang nasasampalatayanan natin ang bagay na ito, ay mapapawi ang lahat ng hindi marapat na pag-aalaala. Ang ating mga kabuhayan ay hindi mapupuno ng pagkabigo, na gaya ngayon, sapagkat ang lahat ng bagay, malaki o maliit man, ay malalagay sa mga kamay ng Diyos na hindi nagugulumihanan dahil sa maraming pag-aalaala o nang lulumo man dahil sa bigat ng mga ito. Sa gayon ay ating tatamasahin ang isang kapahingahan ng kaluluwa na malaon ng hindi dinaranas ng maraming tao. Isipin ang sanlibutang darating. Pagka nalulugod ang inyong mga sentido sa nakagagayumang kagandahan ng lupang ito, ay isip-isipin ninyo ang sanlibutang darating na hindi makakakilala ng dungis ng kasalanan at kamatayan sa buong panahong walang katapusan.
na dooy ang mukha ng katalagahan ay hindi na magtataglay ng anino ng sumpa. Ilarawan ninyo sa inyong pag-iisip ang tatahanan ng mga maliligtas at alalahanin ninyong ito'y magiging lalong marilag kaysa mailalarawan ng pinakamatalino ninyong pagkukuro. Sa sari-saring kaloob ng Diyos na nalalagay sa katalagahan ay napakalabong sinag lamang ng kanyang kaluwalhatian ang nakikita natin. Nasusulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa nangagsisiibig sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang makata at ang nag-aaral ng mga bagay ng katalagahan ay may maraming sinasabi tungkol sa kalikasan. Subalit ang Kristiyano ay siyang nagtatamasang lubos sa kagandahan ng lupa. Palibhasa'y nakikilala niya ang ginagawa ng kamay ng kanyang Ama at kanyang nakikita ang pag-ibig ng Diyos na nasusulat sa bulaklak, sa damo at sa punong kahoy. Sino man ay hindi ganap na makakakilala sa kahalagahan ng burol at libis, ng ilog at dagat, kung hindi niya titingnan ang mga iyon na tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Nagsasalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng likha ng kanyang kalooban at sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang espiritu sa ating puso. Sa ating sariling mga kalagayan, sa mga pagbabagong nangyayari sa araw-araw sa ating paligid-ligid, ay makasusumpong tayo ng mahalagang mga aral kung nakalaan lamang ang ating mga puso upang unawain ang mga ito. Sa pagtalunton ng mga awit sa mga ginawa ng Diyos ay sinabi niya, ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Kung sino man ang pantas ay magbulay sa mga bagay na ito, kanilang magugunita ang mga kagandahang loob ng Panginoon. Ang banal na kasulatan. Nagsasalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nasa atin sa salitang ito ang lalong maliliwanag na hanay ng pagkahayag ng kanyang likas, ang kanyang pakikitungo sa mga tao at ang malaking gawain ng pagtubos. Dito'y nalalahad sa harapan natin ang kasaysayan ng mga patriarka at ng mga propeta at iba pang mga banal na tao ng una. Sila'y may mga pagkakataong gaya rin ng atin. Nakikita natin kung paano sila nakikipaglaban sa panglulupaypay na gaya ng sa atin. Kung paanong sila'y nangahulog sa mga tukso na gaya rin ng nangyayari sa atin. Ngunit nagpakasiglang muli at nanaig sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pagtingin sa kanila ay pinasisigla tayo sa ating pagsusumakit na umabot sa katuwiran. Pagka binabasa natin ang mahalagang karanasang sa kanila'y ipinagkaloob, ang liwanag at pag-ibig at pagpapalang kanilang tinamasa at ang gawain na kanilang ginawa sa pamamagitan ng biyayang sa kanila'y ibinigay, ang diwang sa kanila ay nagpasigla ay nagpapaalab sa atin ng isang apoy ng banal na pagpapakabuti at isang pagmimithing makatulad nila sa likas, katulad nilang lumakad na kasama ng Diyos. Ang patotoo ni Jesus. Tungkol sa mga kasulatan ng matandang tipan at lalo na ng bagong tipan, ay ganito ang sinabi ni Jesus. Ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Juan 5:39. Ang manunubos na gitna ng ating mga pag-asa sa buhay na walang hanggan. Oo, si Kristo nga ang sinalita ng buong Biblia. Mula sa unang ulat na tungkol sa paglalang, sapagkat alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Hanggang sa kahuli-hulihang pangako. Narito, ako'y madaling pumaparito. Ay binabasa natin ang tungkol sa kanyang mga ginawa at naririnig natin ang kanyang tinig. Kung ibig ninyong makilala ang tagapagligtas, pag-aralan ninyo ang mga banal na kasulatan. Punuin ninyo ang inyong buong puso ng mga salita ng Diyos. Iyan ang tubig ng buhay na nakapapawi ng matinding uhaw.
Iyan ang tinapay ng kabuhayan na buhat sa langit. Sinabi ni Jesus, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. At ipinaliwanag niya ang ibig niyang sabihin. Sa pananalitang ito, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Binubuo ang ating mga katawan ng ating kinakain at iniinom, at kung ano ang totoo sa kabuhayang ukol sa laman ay siya rin namang totoo sa kabuhayang ukol sa espiritu. Ang ating binubulay-bulay ang siyang umaanyo at nagpapalakas sa ating kabuhayang ukol sa espiritu. Ang paksa ng pagtubos. Ang paksang tungkol sa pagtubos ay isang suliraning ninanais na matunghayan ng mga anghel. Ito ang pag-aaralan at aawitin ng mga tinubos sa walang hanggang panahon. Hindi ba nararapat na ito'y isip-isipin at pag-aralan sa panahon ngayon? Ang walang hanggang awa at pag-ibig ni Jesus, ang hirap at sakit na kanyang binata ng dahil sa atin, ay humihingi ng pinakamahigpit at pinakamahalagang pagbubulay-bulay. Dapat nating isiping palagi ang likas ng sinisinta nating manunubos at tagapamagitan. Dapat nating bulay-bulayin ang gawain niya na naparito upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. At pagka binubulay-bulay natin ang mga salaysaying makalangit, ay lalong lalakas ang ating pananampalataya at pag-ibig. Lalo at lalong magiging karapat-dapat sa Diyos ang ating mga panalangin, sapagkat higit at higit na mararagdagan ng pananampalataya at pag-ibig. Sila'y magiging matalino at masigasig, kakaroon ng lalong mapagpatuloy na pagtitiwala kay Jesus, at sa araw-araw ay mararanasan ang kanyang kapangyarihang nagliligtas ng lubusan sa lahat ng nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Pagka binubulay-bulay natin ang mga kaganapan ng tagapagligtas, ay ating nanaising mga bago tayo ng lubusan at mawangis sa larawan ng kanyang kadalisayan. Kagugutuman at kauuhawan ng kaluluwa ang matulad sa kanya na ating sinasamba. Kung kailan iniisip si Kristo ng higit at higit, ay saka naman lalo at lalong sasalitain natin siya sa mga iba at kakatawan tayo sa kanya sa sanlibutan. Sa mga taong karaniwan. Ang Biblia ay hindi sinulat para sa pantas lamang, kundi ito ay inukol sa mga taong karaniwan. Ang mga dakilang katotohanang kinakailangan sa ikaliligtas ay pinakaliwa-liwanag na gaya ng katanghaliang tapat, at walang magkakamali ni maliligaw liban sa mga sumusunod sa kanilang sariling haka sa halip na sa malinaw na nahahayag na kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat tanggapin ang patotoo ni numan tungkol sa kung ano ang itinuturo ng kasulatan, kundi tayo na rin ang mag-aral ng salita ng Diyos. Kung pababayaan nating iba ang mag-isip para sa atin, ay malulumpo ang ating mga lakas at uurong ang ating mga kakayahan. Ang dakilang mga kapangyarihan ng pag-iisip ay manghihina ng malaki dahil sa hindi paggamit sa mga salaysaying marapat pagtimuan ng pag-iisip, na anupat mawawala na tuloy ang kanilang kakayahang umunawa sa malalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Lalawak ang pag-iisip pagka ginagamit sa pag-aaral tungkol sa pagkakaugnay ng mga suliranin ng Biblia, na ipinaparis ang talata sa kapwa-talata, ang mga bagay na ukol sa Espiritu sa mga bagay na ukol sa Espiritu. Wala nang makapagpapalakas na mabuti sa pag-iisip ng tao na sadyang pinanukala na di gaya ng pag-aaral ng kasulatan. Walang ibang aklat na katulad nito na may angking napakalaking kapangyarihan upang padakilain ang mga isipan, palusugin ang mga pagkukuro na gaya ng mararangal at malalawak na katotohanang linalaman ng Biblia. Kung ang salita ng Diyos ay pinag-aaralang gaya ng nararapat gawin, ay magkakaroon ang mga tao ng malawak na kaalaman, marangal na likas at matibay na adhika, na bihirang makita sa panahong ito. Huwag magmadali.
Ngunit sa nagmamadaling pagbasa ng banal na kasulatan, ay maliit lamang ang pakinabang na natatamo. Maaaring mabasa ng isang tao ang buong Biblia ng tagusan, at gayunpaman ay hindi niya makita ang kagandahan nito o maunawa kaya ang malalim at natatagong kahulugan. Ang isang talata na pinag-aralan hanggang sa mapag-unawang mabuti ang kahulugan at mapagkilala ang kaugnayan niyaon sa panukala ng pagliligtas ay lalong mahalaga kaysa matuli na pagbasa ng maraming pangkat na walang tiyak na layunin at walang malinaw na aral na nakuha. Dalhin ninyong lagi ang inyong Biblia. Pagka nagkaroon kayo ng panahon, basahin ninyo. Tanim ninyo sa alaala ang mga talata. Kahit na kayo'y naglalakad sa mga lansangan, ay maaaring makabasa kayo ng isang talata at mabulay-bulay. Sa gayo'y makikintal ito sa pag-iisip. Hindi tayo matututo kung wala tayo niyong taimtim na pagdidili-dili at pag-aaral na linalakipan ng panalangin. Ang ilang bahagi ng kasulatan ay napakalinaw na at hindi mapagkakamalian. Ngunit may mga iba namang talata na ang kahulugan ay hindi agad matatarok sa minsang pagbasa sapagkat malalim. Ang isang talata ay kailangang ipares sa ibang talata. Dapat magkaroon ng maingat na pagsasaliksik at pagkukurong may panalangin. Ang ganyang pag-aaral ay gagantihin ng sagana. Kung paanong natutuklasan ng magmimina ang mga ugat ng mahalagang mina na natatago, ay gayon nakakasumpong ng mga katotohanang napakamahalaga ang matiyagang nagsasaliksik ng salita ng Diyos na nakakubli sa paningin ng di maingat na naghahanap. Ang mga salitang kinasihan pagka minumuni-muni ay matutulad sa mga batis na umaagos mula sa bukal ng buhay. Dumalangin bago mag-aral. Ang Biblia kailanman ay hindi nararapat na pag-aralan na walang kalakip na panalangin. Bago natin buksan ang mga dahon nito ay dapat muna nating hingin ang pagtanglaw ng banal na spirito at ito ay pagkakaloob. Nang lumapit si Nathanael kay Jesus ay sinabi ang ganito ng tagapagligtas. Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Ang wika ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Sumagot si Jesus. Bago tinawag ni Felipe nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Makikita rin naman tayo ni Jesus sa mga lihim na dakong panalanginan. Kung hihingan natin siya ng liwanag upang makilala natin kung alin ang katotohanan. Mga anghel na buhat sa sanlibutan ng kaliwanagan ay siyang sa mga taong nagmamakaamong humingi sa Diyos ang kanyang pamamatnugon. Ibinubunyi at niluluwalhati ng banal na espiritu ang tagapagligtas. Tungkulin niya ang iharap si Kristo, ang kadalisayan ng kanyang katwiran at ang dakilang kaligtasan natin sa pamamagitan niya. Sinabi ni Jesus, kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Juan 16:14. Ang Espiritu ng Katotohanan ang siyang tanging magaling na tagapagturo ng banal na katotohanan o anong laki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Palibhasa ay ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay dahil sa atin at ibinibigay niya ang kanyang Espiritu upang maging guro at patnugot ng tao.